Kaibigan, pag-usapan natin, warning signs na mataas ang cholesterol na hindi pa natin alam. Ito, napakahalaga. Ito, sumakit na ang dibdib niya. Ito, meron na siyang puti-puti dito sa mata, nakikita. Ito po, warning signs of high cholesterol. Hindi to 100%, pero minsan kasi hindi naman natin napapacheck laging cholesterol natin, di ba? So, pag nakakita kayo ng tao na merong ganito, madilaw-dilaw, parang taba siya dito sa talukap na mata, dito sa may eyelid, mataas po cholesterol niyan. Papacheck tayo agad. Actually, very high yan para lumabas sa mata. Ito po, sa mata, ibang example. Minsan maliit, minsan malaki. Dito sa balat, mas rare to, mas bihira makita. Meron din tinatawag na arcus senilis. Kung nagkakaedad tayo, more than 40 years old, meron ako nito, nagkakaputi-puti sa paligid. Dito sa cornea. Ayan, kaya ang tinawag arcus senilis. Pwedeng old age, nagkakaedad, or pwedeng mataas ang cholesterol. Actually, cholesterol din yan Depende. So, pa-check nyo muna. Diba? Kung bata pa kayo, meron na kayong arcus senilis. Maaga. So, ipa-check nyo. Ang makikita mo initially, ano lang muna parang kalahati lang Tapos, palaki ng palaki. Tingnan nyo po sa salamin. Ito mga symptoms and signs of high cholesterol. Ito medyo late signs Yung namamanhid na ang kamay, nangingimay, may tingling ng hands. Ibig sabihin, kamay at paa nangingimay, pwedeng diabetic, pwedeng nagbabara na yung mga arteries. Bakit nagbabara? Baka sa cholesterol, baka sa smoking. So, yun na ang medyo late complication na to. Chest pain, sumasakit na ang dibdib, so baka barado na yung sa puso. Frequent headache, yung sobrang sakit ang ulo, baka possible na mapunta sa stroke, diba? Ito mga late na to, late signs na to. Ito po, yung fatty deposit sa eyelids. Ito papakita natin itong iba. So, yung iba madali mapagod. Siyempre, siguro hindi maganda circulation niya. Mabilis siyang mapagod. Taas ang cholesterol. Sumasakit ang ulo. Ito po magkakasama. High blood, diabetes, overweight, at mataas ang cholesterol. Magkakasama po yan. Magkakapartner lahat yan. Tawag dyan metabolic syndrome. Overweight kasi sila. Ito, laging inaantok. Possible din yan. May fatty liver. Pag may fatty liver, madalas cholesterol din yan. Sumasakit ng dibdib, tulad na sinabi ko. At meron yung iba po, ganito, lipoma. Ang lipoma, parang laman-laman siyang malambot. Malambot siya. Hindi naman to delikado. Yung iba nabangga siguro ng ka-lipoma. Yung iba namamana. Pero merong iba, lipoma kasi fat yun May iba mataas ang cholesterol, kaya may lipoma. Pa-check nyo lang ang cholesterol nyo. Ito po, overweight, sobra sa timbang. Pwede rin yung dahilan kaya tumataas ang cholesterol. So, papacheck po kayo. Kung meron kayong mga ganitong warning signs, papacheck po kayo ng cholesterol. Ang i-request natin, lipid profile. Lipid profile, kahit anong laboratory, mag-fasting lang kayo ng 12 hours, pumunta doon, kukunan kayo sa dugo, samahan nyo na ng blood sugar, samahan nyo na ng CBC at urinalysis. Ito po ang resulta makikita sa lipid profile. So, makikita nyo ang total cholesterol. LDL is the bad cholesterol, HDL good cholesterol. Dapat yung total mo, ito ang very good. Ito very good. Ito very bad. Ito warning. Warning na. Ang very good, total cholesterol less than 200. Tandaan nyo na lang itong slide to, pinapakita ni Doc Lisa. Balikan nyo yung result nyo, tingnan nyo kung pasado o hindi. LDL, pinakamaganda, less than 100, less than 200. Tapos yung good cholesterol mo, mataas pa. Actually, itong dalawa lang pwede na Ano na yan, very healthy na yan. Hindi na magbabara yung puso mo. Pag tumaas ang total cholesterol, 200 to 239, medyo mataas na yan. More than 240, mataas na yan. Minsan binibigyan na ng gamot. Sa LDL naman, sa bad cholesterol, lampas 159, lampas 160, mataas na po yan. Actually, yung iba, lampas 130, medyo mataas na yan. Tapos yung HDL, isa ring tulong yan. Mas gusto natin mataas, ayaw natin na mababa. Paano natin gagawin? Ito pa pala po. LDL, lechon de leche, ito yung bad cholesterol. Gusto natin 129 and below. Good, very good. Pag nandito na, borderline high. Ito, bad na. 160, ito very bad na. More than 190. Kailangan na mag-dieta. Dito malamang kailangan ng gamot. Kasi sobrang nataas
Bakit tumataas ang cholesterol? Eh, hindi naman ako makain ng matataba. Sasabihin nyo, healthy naman ako. Pwedeng hereditary, nasa dugo. Pag ang magulang nyo may sakit sa puso, mataas ang cholesterol, maaga namamatay sa isang kamag-anak nyo, pwede nyo makuha yung mga bad genes. Kahit healthy ka, namana mo na yung mataas ang cholesterol. So, pwede naman na laging nakaupo, kulang sa exercise, tumataas ang cholesterol, mahilig sa junk food. Yan, di ba? Paborito natin. Pwede kumain sa fast food. Ako, makain ako sa fast food, lalo na pag pupunta tayo sa probinsya, pag meron tayong mga mission doon na tulong. Wala tayong choice Pero, wag naman araw-arawin. At wag naman sobra dami. Alcohol, nakakataas din ng cholesterol, maraming calories, nakakataba. Smoking, siyempre, di ba? Risk factor yan sa sakit sa puso, obesity. Ito po, pag ang thyroid mo mahina, hypothyroidism, tumataas din yung cholesterol. Hindi to rare, nakikita to. Kaya chine-check din yung thyroid test TSH, T4, T3, pag abnormal, baka yun ang cause, kaya mataas ang cholesterol nyo. Mga may fatty liver, mataas din ang cholesterol. So, anong gagawin natin? Natural remedy muna bago tayo sa gamutan kung kailangan. So, pipilitin natin kunin sa pagkain at exercise. Ito ang good, ito ang bad. I think simple naman, nakikita nyo naman. Pwede po ang mani, nilagang mani. Huwag lang masyadong mamantika at masyadong maalat. Okay? Yan, nilagang mani, garbanzos, brown rice, wheat bread, pwede po. Ito po, mga pears, apples, talaga very healthy. Pampababa ng cholesterol. Olive oil ang pinaka-healthy oil. Mahal po, pero ito lang kasi yung proven sa scientific studies. So, kung gagamit kayo ng mantika, konti lang. Kung ano man mantika nyo, okay lang. Sige, konti lang. Huwag lang masyadong prito, mag-steam na lang kayo minsan o ihaw na lang. Ito, lettuce at gulay, okay po. Mamantika, siyempre, karne, french fries, puro mantika, nakalubog sa mantika. Ito, tapsilog, donut, Sa gatas, pwede naman po gatas skim milk or konting gatas. Ito lang ayaw natin masyadong matatamis, full cream milk, tapos maraming pang asukal. Tapsilog, itlog, pwede naman ang itlog. Sa ngayon kasi, yung egg yolk, okay naman. Siguro konti-konti lang. Mga 1 egg in a day. Ganun lang. Huwag naman 4 na itlog sa isang araw. Huwag naman sobra dami. Tapos kung gusto mo, hard-boiled egg, mas mababa ang cholesterol kaysa sa prito, syempre, fried egg yan. So, para bumaba pa ang cholesterol, tamang pagkain, avocado po, healthy. Good fats ang avocado. Huwag maniwala sa naninira sa avocado. Napakaganda niyan. So, fiber. Exercise, quit smoking. Mas mataas ang fiber sa pagkain, mas nakakababa ng cholesterol. Ano tong high fiber foods? Para siyang walis-walis na naglalabas ng cholesterol, maganda pa sa nagtitibid. High fiber foods, ito po, syempre lahat ng gulay. Okra, di ba? Ang daming fiber niyan. Kangkong. Nakita niyo yung kangkong, di ba? Parang, minsan nga, pag dumi mo, nandun pa rin yung mga fiber. Talagang maganda yan. May bulk ang dumi para paglabas. Maganda po. Labas lahat yan, pati ang cholesterol. Oranges, apples, pears, napakaganda. Avocado, beans, munggo. Very healthy ang munggo po. Huwag matakot sa arthritis. Isang cup ng munggo po, healthy. Kasi gulay yan Ang bawal sa gout, ano ba bawal sa gout? Alak, laman loob, at karne. Sila talaga pampataas. Pero itong vegetable protein, hindi po ganun kasama para sa gout. Pwede kumain tayo niyan. Avocado, soya milk, kamote, ito po, apples, pears, oatmeal, napakahalaga. 1 oatmeal a day, ako hindi ko tayo palasa ng oatmeal Si Doc Lisa nag-oatmeal. 1 oatmeal a day, bababa yung cholesterol mo ng 10 to 15%. So, napakaganda. Baka mga 15 points ibaba niyan, oatmeal lang. Kasi may good fiber yan. Sari-saring lettuce, gulay, suha, nilagang mani, oatmeal, oat bran. Ito pa po, makikita nyo naman sa itsura ng pagkain ano yung healthy na pampababa ng cholesterol. Strawberry, sa Baguio, oranges, saging, apple, carrot, syempre. Chocolate, dark chocolate mas healthy. Pero kahit mas healthy po, maliit lang. Mga ganyan lang po kalaki, ha?
Kung kakain kayo ng tsokolate, dark chocolate, konti lang. Huwag naman buong bar kasi masyado matamis. Soya, soy milk, taho, baked potato, oatmeal, garlic. Ito po, tsaa. Napaka-healthy ng green tea, oolong tea, may quercetin, antioxidant po, anti-cancer, green tea. Lahat ng leafy vegetables, kangkong, ampalaya, talbos, mga favorite natin lahat po yan. Okay? So, in summary, lifestyle change para bumaba ang cholesterol, diet, exercise, pampababa ng cholesterol, pampababa din ng blood sugar, pampalakas ng katawan, pampapayat, weight loss, quit smoking, sigarilyo po, kumain ng masustansya at mag-exercise palagi. At kung after 2 weeks, after 2 months pala, 8 weeks or 2 months na nagda-diet na kayo, mataas pa rin, inulit nyo yung blood test, mataas pa rin doon sa levels natin, papacheck tayo sa doktor na. Diba? Baka kailangan na dagdagan ng konting gamot. May tulong po yung gamot eh. Basta hindi na makuha nitong mga exercise natin. Sayang din naman kasi gusto natin bumaba para hindi magbara yung mga ugat natin. Like ito si Doc Lisa, may lahi siya na mataas ang cholesterol eh. So si Doc Lisa, may gamot siya. Meron siyang statin at atorvastatin. Pero mababang dose lang binibigay ko. Para at least may benefit. Kung may side effect man, konti lang. So, yun ang pinipili ko. At, syempre, sa diet, dinadiet natin maigi. Sana po nakatulong tong video sa mga warning signs at gamutan sa high cholesterol. Ingat po.